So, mula po nung nagawa ko na to, wala nang tagas. Ayun, tingnan ninyo. Tuyong-tuyo na siya. Tagal na panahon. Napakatagal na at salamat dito kay Everest at nawala na yung mga sakit ng ulo ko sa kanya. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Gusto na po mga ka-vloggers. Long time no see. Mga ka-vloggers, pasensya na po kung dalang ko makagawa ng mga vlog natin dito sa Ferdy's Vlog. Siguro nakikita naman ninyo doon sa isang channel natin, masyado tayong busy. Kasi napabayaan ko rin siya. So ginagawa ko siya ng mga walking tour. Sana'y panoorin din po ninyo at mag-subscribe kayo doon sa Ferdy's Travel Vlog mga ka-vloggers. Kaya ako gumawa ng vlog ngayon mga ka-vloggers. Nakita ninyo, nililinis ko si Everest. Hindi dahil may ginawa ako sa kanya. Ngayon, alaga ko lang po talaga to si Everest natin mga ka-vloggers. Ayan. Tingnan ninyo. Kung meron din lang pong time, pinapahirang ko siya ng itong pampakintab sa kanya para alaga po ang ating makina mga ka-vloggers. Maganda po sa kanya to. Yung MTX Sun Shield. Sa halagang 199. Ayan, sa Ace Hardware. Maganda pong panlinis ng ng makina, ng mga rubber natin dito para alaga natin. Kasi alam naman ninyo mga ka-vloggers, yung sasakyan hindi niya kayang punasan yung sarili niya, di ba? So mula po nung nagawa ko na to, wala nang tagas. Ayun, tingnan ninyo. Tuyong-tuyo na siya. Tagal na panahon. Napakatagal na at salamat dito kay Everest at nawala na yung mga sakit ng ulo ko sa kanya. At eto, nakita pa rin ninyo, ayan, ito yung dati pinakita ko sa inyo sa pan blade, di ba ito mga ka-vloggers? Pagmasdan ninyo, nakarekta yan, di ba? Ayan, ito. Nakikita naman siguro ninyo, malinis na siya, alagang alaga. At napakabait ni Everest natin. Wala na kayong makikitang mga problema dito mga ka-vloggers. Kaya ako ginawa tong vlog na to mga ka-vloggers. Ulitin ko. Kasi gusto ko lang ikwento sa inyo na nung siguro kung napanood po ninyo yung mga vlog ko dito sa Everest natin, yung mga time na nagloko yung kanyang radiator, nagloko yung alternator, yung pinaka oil seal dito sa may injection pump. Napanood siguro ninyo nung pinaltan ko yun, yung sira na yung oil seal, Tapos yung napakarami, halos lahat ginawa ko na po sa kanya. At ngayon nga napakabait na niya. Super na to, super. Panlaban na nga sa mga biyahe to lagi. So ito mga ka-vloggers, alam ba ninyo na nung time na kaya ko nirekta tong pan blade ko, di ba? May vlog po yan na sabi ko ayaw nang uminit. So sabi ko pagtatalunan niya ng mga napakaraming mekaniko. So ang talagang po niyan mga ka-vloggers, mula nung ginawa ko po siya, liban sa napakaganda na ng makina, ilang biyahe na hindi na talaga uminit. Bago nangyari yun, nangyari one time na pinarada ko to sa Everest natin sa mainit, napakainit doon sa Pag-asa. Tapos nung in-start na namin tanghalian tapat, masyado siyang mainit sa loob ng sasakyan. Siyempre high pressure na yon. Tapos kahit i-revolution mo dito hindi kaya, naka free wheel pa yung noon. Gumagana pa yung mga pan blade na original niya noon, walang yung silicone oil. Bumibilis naman yun pagka medyo kailangan niya bumilis, pero kulang na sigurado silicone oil nung pan blade ko nung mga time na yun. Dahil nandun ako sa loob, ang temperature lagi nun nasa kalahati. Laging ganun to
So, kaya lang naman naging mababa na yan mula nung narekta ko. Di ba? Nakita po ninyo. Sana kung mapanood ninyo yung vlog na yun. So, ganito mga ka-vloggers. Hirap na hirap. Ha? Sa madali salta, nahihirapan yung aircon. High pressure, mainit ang dashboard, mainit ang loob ng sakyan. So, inire-revolution ko para lumaban ng konti. Dahil nakabilad nga, no? Tapos alis na kami, sumakay na kami. Bigla may umusok dito sa harapan. Binuksan ko yung hood. Umuusok, tapos mawawala-wala. So, tinitingnan ko, parang fan belt. Hindi na kayang paikutin ng makina. Yung belt, pati fan belt, gusto nang matunaw sa init. Hindi na lumalamig siyempre ang saksyon. So, nahihirapan. Nag-i-slide siya sa sobrang hirap. So, MacGyver, ano gagawin mo basta ganong oras? So, normally, basahin mo yung condenser. Tingnan mo kung ano mangyari. So, nung binasa ko yung condenser, gumanda. Lumamig lahat. So, sabi ko, okay, high pressure. Sobrang init. So, pagkatapos nun, nung natutuyo na naman yung tubig, bumalik na naman sa ganon. So, anong ginawa ko? Nag-release akong konting refrigerant dito sa suction. Ha? Sa suction, mga ka-vloggers. Ayan, to. Ha? Nagbawas ako ng konti dyan. So, medyo nakatulong ng konti, pero hindi pa rin sapat. Masyadong mainit. So, feeling mo, masisira na ang compressor. So, nung naiuwi ko sa dito sa bahay, tinignan ko, ang taas talaga na reading. Parang feeling ko, blow-by na. Nagbo-blow-by siya sa sobrang init. Ang taas ng pressure. Iisipin mo talaga, kailangan mo na magpalit ng compressor. So, sabi ko, dahil second hand nga to, nung nabili, sabi ko, wala na, bumigay na yung compressor. Tumingin-tingin na ako online ng compressor na ganito. Marami namang mabibili para sa ganitong model. Nasa 8,500 yata yung compressor na brand new. Mga class A yun, pero malaganda rin ang gana nun, yung lamig nun. Siyempre, hindi natin kayang bilhin yung original ng Ford. Pinakamaganda sana yun, kaya lang, siyempre, hindi natin kaya. Doon lang tayo sa kaya natin, di ba, mga ka-vloggers? So, ngayon, nakahanda na ako para sana bumili ng ganun. Pero, sinubok ko yung isang option ko. Yun nga po, yung pinagbabawal na technique na nirekta ko yung fan blade. No? Kasi feeling ko hindi niya kayang palamigin yung makina. Siyempre maaaring kulang na yung kanyang silicone oil. Ang problema naman, sealed yung mga ganyan. At ayoko namang gawin yung mga ginagawa ng iba, yung technique na binabarenahan, dalawang maliit na butas, at siyempre hindi papasok yung lalagay mo doon, tapos i-inject mo. Kasi pag binarenahan mo yan, automatic, anong mangyayari mga ka-vloggers, as lalagyan nila ng thread, no? Pumapasok sa loob yung mga rebaba. So pag pumasok, sisirain din yung loob ng pan blade, yung clutch pan. Yung clutch pan, ha? So sabi ko, kaya nga ginawa ko tong pinagbabawal na technique na hanggang ngayon, sa tinagal-tagal, taon na yan, napakaganda. Mula nung inilagay ko siya, ginagamit ko siya, sobrang lamig na niya. Kahit ibabad mo sa init, iparada mo, pag-start mo, malamig kagad dahil yung temperature ko halos nasa 1/4 lang, mga ka-vloggers. Sa akin, hindi ko masinabi sa inyo na gayahin ninyo ako, pero sa akin, masyadong nakatulong yan. At yung lahat naman naging sasakyan ko, basta luma, katulad ng mga, nakailang ulit ako nagkaroon ng L300 na Versaban, tsaka yung FB, ginaganyan ko lahat. Hindi ko sinabing gayahin ninyo ko, pero lagi kong ginagawa. Yun naman mga yon, may ginagawa ako doon sa loob, hindi katulad nito na sealed. Yon, nabubuksan siya, pero meron ako pinapasok doon sa loob. Either pinitpit na ginawa kong kalamo, piston ring yung alambre, or kung meron akong piston ring na papasok sa kanya, kasi doon sa kanyang kanal doon. Basta, diskarte ko lang po yun, hindi ko masinabing gayahin ninyo. Sa sasakyan ko lang yun, mga ka-vloggers. Pero nakakatulong na malaki. Kahit biyahe kaming Baguio, naka-aircon pa ako bago umakyat. Siyempre, malamig na doon sa packet na doon. Hindi na ako mag-aircon, saka para hindi hirap ang makina. Pero yung buong biyahe, SCTEX, T-Flex, lagi kami naka-aircon. Kahit na kailan. L300 yan,
hindi umiinit ang makina ko dahil doon sa pinagbabawal kong technique. Hindi ko sinasabing gayahin nyo, pero kung gagayahin ninyo, napakaganda po nun, no? So, yun na nga. Ano nangyari? Mula po noon, ang ganda na akala ko magpapalit na ako ng compressor. No? Compressor. So, siyempre, medyo kahit technician ka, nangihinayang ka doon sa compressor mo, parang hindi ako makapayag. Compressor agad-agad? Compressor agad? Gaya ng ginagawa ng ating ibang ano dyan na nirereklamo ng mga ka-vlogger natin, ng ibang mga mekaniko dyan na konting ano, hindi pa na-check, compressor agad. Hindi po ganun mga ka-vloggers. Gaya nga nito, hindi naman nakahanda, siyempre kaagad, ang budget para sa kanya. Dahil napakaraming pinagkakagastusan, no? So, titingnan mo kung ano mga option, mga ka-vloggers. Ako, yun nga ang talagang naging dahilan. Iniisip ko, compressor na. Nung naiuwi ko rito, in-adjust ko yung fan belt. Ang taas na reading niya, maabot siya ng 50. Kahit inaapakan ko, hirap na hirap pang pumunta ng 50, nasa 60, ganyan. So sabi ko, wala na, blow by na to. Tapos umiinit yung compressor. Anong ginawa ko? Yun nga yung nilinis ko yung aircon nito kasi nabili ko siya na ganyan na, di ba? So nilinis ko na yung buong aircon, pinlasing ko muna, nilagyan ko po ng M-Karate na synthetic oil. Tapos nirekta ko yung fan blade ko. Yun talaga yung mga nangyari dyan. So mula noon hanggang ngayon mga ka-vloggers, ayaw na niyang uminit. Napakaganda ng aircon, napakaganda ng makina, kahit saan kami magpunta. Reliable na po to at nagawa ko na lahat ng mga problema hanggang sa clutch na napakaraming problema. Okay na po lahat mga ka-vloggers. Wala akong ginastos sa mekaniko, siyempre ako lang gumagawa. Napakalaking tulong din ang marunong ka. Bakit ko rin pala ginawa tong vlog na to? Kasi mga ka-vloggers, sandali meron kasi tayong isang ka-vlogger, nahiya na nga ako sa kanila eh. Sir, sana mapanood mo to dahil ikaw na yung kasunod na gagawin ko. Ang huli kasi yung ginawa natin mga ka-vloggers, siguro nakita pa ninyo yun dahil sa sobrang busy natin. Ang naharap kong huli yung parang Kia Karga, yun pa. Lagi kasi akong wala mga ka-vloggers sa madaling salita. At napakarami po ninyo na nagme-message na minsan hindi ko masagot dahil nga nakakahiya naman na papuntahin ko kayo tapos wala ako. Siyempre ayoko mangyari yun, di ba? Gusto ko pagka nag-usap tayo, siguradong andito ako at priority ko yun. Natitingnan ko talaga yung sasakyan ninyo dahil karamihan siyempre sa inyo kaya gusto ninyo ako makita dahil gusto nyo matingnan yung sasakyan ninyo at hindi na masolve ang problema. Gumastos na kayo ng napakalaki. So, titingnan natin isa-isa yan. Meron pa nga mga taga-Olonga po na pasensya na po. Pero, iisa-isahin natin yan. Eto muna, mga ka-vloggers. Etong isang ka-vlogger natin, napakalayo pa po nila. Nag-message sila sa akin. Nakaraang taon pa, magpapasko pa lang. Sandali, tingnan po ninyo dito sa gilid mga ka-vloggers Basahin din po ninyo. Tinakpan ko yung pangalan nila, no? Pati mukha, siyempre, para security nila. Ito po message nila. Pakibasa nyo po dyan. Good day, sir. Papacheck ko po sana Isuzu Altera. Altera 2013 ko po sa inyo. So, yun yung SUV rin, no? Mga ka-vloggers, Isuzu. Maganda yan. Maganda mga makina yan. Bagong palit na ang cooling system. Bagong palit, pero kulang pa din sa lamig. Sana po, pwede po ako makahingi ng sked sa inyo. Address at contact number. Manggagaling po ako ng Balintawak, Quezon City. Thank you po. Layo pa ni ka-vlogger. Sa Balintawak pa, pinalitan na yung buong cooling system. So, siyempre nung nakita ko yun, curious ako. Sinagot ko yan. Kung makikita ninyo, December 22 pa yan, mga ka-vloggers. So, tagal-tagal na. Sobrang busy lang po. At naintindihan naman ako nitong si ating ka-vlogger. Hindi ko pa nagagawa to sa Kenya, hindi ko pa nakikita. Pero kasunod ko na pong titingnan yan.
tapusin lang natin itong vlog na to. Sumagot ako, good morning po. Ano-ano na po ang ginawa sa Altera nyo? Yan. So, ito. Good morning. Pag naka-idle sa traffic, walang lamig. Napalitan din ng bagong compressor. Bago na compressor, mga ka-vloggers, ha? Pinawaranty po kasi mahina daw bomba at pinalitan naman. So, ibig sabihin, nung naikabit, parang mahina yung bomba nung naikabit. So, bilang warranty, pinalitan naman daw. Sinuli-sugon nila. Pinalitan din ng condenser. Ayan o, condenser. Expansion valve. So, ibig sabihin, compressor, condenser, expansion valve. Pinalitan din ng pangalawang gumawa. So, ibig sabihin, nagpalit pa sila ng gumawa. Pangalawang gumawa, no? Pinalitan din ng pangalawang gumawa. Bitin po talaga ang lamig po eh. So, ang liwanag mga ka-vloggers ha. Pinalitan ng compressor, binago condenser, binago nga rin uli yung compressor dahil parang mahina daw yung bomba. Napalitan naman. Tapos siguro dinala nila sa iba, pinalitan ulit ng expansion valve. Ha? So, ito na. Nadagdagan ng lamig after mapalitan ay expansion valve. Pero not satisfied. Hindi siya satisfied. Not satisfied. Lalo na malaki ang kahan ng Altera. Pag summer, wala na yan. So, kapag mainit, alam na nila hindi lalamig. Yung nga sigurong malamig-lamig pa, December eh. Hindi na ganun kalamig. Eh, ano pa nga naman kung summer na to. So, hayaan nyo po, sabi ko. Sumagot naman ako. Tapusin lang po natin muna Christmas, sabi ko. Merry Christmas nga po pala sa inyo dyan. So, magpapasko. So, masyadong magki-Christmas, December 22 yun. Oh. So, nag-reply naman sila dyan na Merry Christmas nga din daw eh. No? Nag-message ulit si ka-vlogger mula nung December pa kasi to eh, no? Kanina, nakita ko nga ulit message nila. Hi, Kuya Ferdy. Remind ko lang kung kailan kami pwede pa-check sa iyo. Kanina lang po to, ng umaga. Ayan. So, kaya ako ginawa tong vlog na to ngayon. Dahil, gagawin ko na po yan, sir. Kilala ninyo kung sino kayo. Sana mapanood ninyo tong vlog na to. Titingnan na po natin. Bibigyan ko na ng time yan. At sa lahat pa ng mga gustong magpatingin ng sasakyan, isa-isay natin mga ka-vloggers. Kaya sabi ko, masyado rin akong busy at madalas gumagawa rin ng vlog doon sa isa. Siguro, sana mapanood ninyo. Minsan naglilibot-libot ako. Gusto ko lang maglibot ulit. I-refresh yung mga paningin ko sa ibang lugar. Kaya ganun. Pero bibigyan ko ng pansin ng mga sasakyan ninyo pagka talaga meron tayong oras at nagkausap tayo ng mga tungkol sa schedule, no? So, yun mga ka-vloggers. Itong may Isuzu Altera. Malakas ang kutob ko na pareho ang problema dito sa nangyayari dito sa akin noon. Na pag mainit, nawawala ang lamig, isa na yon. Isa pa lang yun, ha? Pwede. Pero hindi ko masasabi na paano kung maganda ang clutch pa niya. Di wala tayong problema. Iba ang problema. Pwede rin na masyado ng maraming langis yun. Hindi talaga lalamig yun. Dahil napalitan, baka hindi naman na-flashing na maganda. Maraming oil, pwede rin yun. Kaya hindi lumalamig na maganda. Isa pa, maaari talagang expansion valve. Dahil wala naman makakakita na reading nun, liban sa atin, dahil doon sa machine. Kahit ako mismo, ganito lang, hindi ko alam ang reading nun. Kung iaasa natin doon sa machine natin yun, doon sa expansion valve calibrator. So, iisa-isahin yun. At i-update ko kayo, mga ka-vloggers, pagka ginawa ko na yun. At gagawa ko rin ng vlog yun para mapanood ninyo. Hindi ko pa lang kasi nahaharap. Pero, isa na siya sa mapalad na titingnan ko simula nitong 2025 na to, mga ka-vloggers. At lahat kayo, bibigyan ko ng pansin yan. Basta, mag-message lang po kayo doon sa Ferdy's Vlog na channel ko, page ko sa Facebook. Tingnan natin mga ka-vloggers sa magagawa kong tulong sa inyo, no? So, sa ngayon mga ka-vloggers,
Ginawa ko lang talaga to para sabihin sa inyo na hindi lahat ng oras porke ayaw lumamig, aapakan lang ninyo, doon lalamig, akala ninyo compressor na. Kapag ka mainit, nahihirapan na yung compressor, parang nag-i-slide, hindi pa rin compressor yon. Napakarami po ng pwede pang gawin bago palitan ng compressor. Subukan muna lahat ng option bago sentensyahan, dahil hindi lahat ng oras, lagi ko sinasabi, may available na panggastos ang mga ka-vloggers natin. So, yun lang po yun. Gaya nga na nangyari dito sa Everest ko mismo. Luma-luma na ang compressor niyan, kahit makita po ninyo ngayon, sandali. Asan isa? Ayan o. Luma-luma na po yung compressor ko. Ito. Sandali mga ka-vloggers ha. Ayan o. Hindi siya bago ha. Ito. May belt na to. Luma na po yan. Pero maganda pa rin ang lamig niyan, ha? Kita naman ninyo, luma-luma, ha? Ayun, nasa ilalim. Tumpulin to. Napakaluma na yan, hindi ko pinalitan. At ngayon, tingin ko matatagalan na yan, hindi na basta masisira yan. Kasi nga po mga ka-vloggers, bumaba na yung pressure, lumamig yung makina, lumamig ang condenser, lumamig ang radiator. Siyempre, napakalaking bagay, hindi na basta masisira ang ating compressor. Napakalaking tulong. So, paano mga ka-vloggers? Sana ay nakatulong na naman ako sa inyo kahit papano sa simpleng vlog na to. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Abangan ninyo pagka ginawa ko na yung mga mapipili nating gagawin at iba-vlog din natin lahat yun. At makakatulong na naman tayo sa inyo. Kaya message na po kayo sa for this vlog. Sa isahin natin yan. Tutulungan ko po kayo. Paalam.